Magandang umaga, mga ka-JM Mukbang. August 18 ngayon. Ang bilis ng araw. Bali, pakagising sa umaga, magdasal muna tayo. Kasi, hindi na rin alam yung mga mangyayari sa oras. Sa mga maya-maya lang. Sa mga next na araw. Lagi tayo magdadasal. Pakagising. Hanggang sa gabi. Bago matulog. Kakagising ko lang. 6:25 na. Ayun na, kape. Mas palagi tayong mag-aral lang ng Biblia. Mas maglilingkod tayo sa Panginoon Diyos natin. Ayan. Tuloy-tuloy lang yung pagbabasa ko ng Biblia. Tuwing gabi. Araw-araw. Huwag natin kakalimutan ng Panginoon Diyos. Totoo siya. Espiritu siya. Malaking espiritu ang Diyos. Kaya rin yung lumit. Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Wala ng ibang Diyos. Nakasulat sa Biblia yan. Yung Biblia ko. Sa cellphone ako, apps. Version 1905. Bible. Sa dati ko galing yun. Sa apps sa akin. Yung download nyo. Ang dating daan. Holy Bible. Digital Bible. Ayan. Tapos Holy Bible. YouVersion. Ayan. Yun yung mga apps ko. Araw-araw ganyan. So yun, may kape tayo. Naki-Josue pa rin ako. Yung chapter 16 to 17 to 18 na ako mamaya. Dito tayo makapag-video. Bakit si Choros lang yun nandito? Sige, ka na tatambate siya. Ba't ka lumapit sa camera? Para ka si Mikey, no? Nakakatakot na nangyayari sa mundo ngayon, mga JM Mukbang. Kung mababalita mo lang sa YouTube, sa TV, mga nagaganap. Iba't ibang lindol. Pansinin niyo yung mga lindol na nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa. Wala nang lalagpas sa 407 yung lindol. Nakakatakot. Kasi nakasunod sa Biblia yan. Wala pa ako sa New Testament. Yung laying of fire, kasama yan sa ginawa ng Diyos. Basta di ka mapaliwanag yung mga bansa na nakakalimot sa kanya. Yan? Yayanigin ng Diyos yan. Kasi yung mga di nakakalala sa kanya na bansa, magagalit ang Panginoon para maalala natin siya. Ganun. Makasama kaya? Kaya ba? Naniniwala ba kayo sa Panginoon Diyos? Ako naniniwala ako. Totoo siya. Basahin mo yung sa Book of Genesis. Malalaman mo lahat ng kwento hanggang kay Josue. Nandiyan pa rin ang Panginoon. Hanggang New Testament. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Ang magagawa natin ay magdasal palagi. Iba ang panahon ngayon, mga Jim, nakakatakot yung nangyayari. Balita mo yung sa news, sa lindol kagawa lang sa Indonesia magnitude 7. Lakas nun.
Ewan ko sa Pilipinas, tayo lang yung susunod. Nakalagay. Hindi ko alam kung totoo yun. Basta maging handa lang. Baka nalalapit yung pagbabalik ng Panginoon Diyos. Tsaka yung anak ng Diyos, si Yeso Cristo. Kailangan maging handa lang tayo. Lagi tayong magdasal. Tapos mag-aral ng Biblia, salita niya. Importante yung Old Testament. Lalo na yung New Testament. Pero pag pinagsama mo yan, makaruktong yan eh. Importante parehas. Noon na, yung mga thumbnails ko. Uy, nahihiwa ako eh. Hindi na ako nakakapag-YouTube. Yung live, mahina yung wifi. Sa video na lang. Nakadap pa. Biruin mo yun mga Dave. Noon nag-aral ako ng Biblia, nawala yung pagiging mainit ng ulo ko. Nawala. Ang kalaban ko ngayon, yung depression ko eh. Kalungkutan ko eh. May sakit ako eh. Hindi ko kasi magawa yung mga gusto ko. Yun yung problema eh. Pero pe-pray ko na lang sa Diyos. Para tayo niya. Tsaka pag babasahin niyo yung Biblia mga Jim, magdasal muna kayo. Humingi kayo sa Diyos niyo ng alalay. Tapos gabayan niya kayo sa pagbabasa. Biruin mo yan. Book of Genesis. Yun naman. Exodo naman, kulit. Exodo, Levitico. Nakamay mo yung sugat sa mga bilang. Ang kulit Tapos Deuteronomy. Mio. Tapos si Josue na ako. 6 na libro. Malapit na ako doon sa Hukom. Book of Hukom. Papalawin kita. Noon na. Tinawa yung creation ng Diyos. Ang ganda eh na. Iba-iba. Ang nakapangyarihan ng Diyos. Naniniwala ako sa Diyos, mga Dave. Halos lahat ng mga nabasa kong sa Biblia, hindi ko nakakalimutan. Yung mga nilalaman. Tsaka lagi ko na nakalala Diyos. Nung nag-aral ako ng Biblia. Nung April pa eh. Nung katapusan ng April. Nasa Nabalites ako nun. Inaaral ko pa yung apps. Ikaw daw, thumbnails ka. Nakadapa ka po. Anong oras na? 8 minutes. Wala, napakaliit ng bahay. Tinatanong ko yung sina Ana Alex. Yung alaga ng daddy ko. Malaki na sila. Pusang-pusa si Alex. Si Ana, mas malaki pa dito si Ana. Lumiit si Jisoo. Medyo tuta pa eh. Mga 5 months pa lang, 6 months. Mas malaki pa sa kanya. Ay, nahiwa ako. Inaamoy kasi. Baka naamoy yung sugat eh. Nahiwa ko lang, dilata na naman. Maliit lang pero malalim. Ay, masakit pag ginaganto. Kung babasahin na may plaster lang. Hindi ka makakaligo muna, delikado. Mag-t-shirt ka na lang. Panasa ko na yung pawis ko, no? Hindi, ikalasa ko mamaya, pawis ako. Malamig naman. Panasa ko na yung pawis ko.
Kahit hindi ako nakapag-live ng exercise, mga kajib. Tuloy-tuloy lang yung ano ko, exercise araw-araw. Ano, babalik siguro ako sa exercise ng live. Matatagalan. Mga 2 years siguro. Pero yung pa rin yung ginagawa ko. Kung ano yung pinakita ko sa inyo. Magugulat kayo sa pagbabalik ko. Sa body transformation ko. Nakita din naman, di ba? Full body. Pag mo na exercise 1 tsaka 2. Sa pagbabalik ko, bata ako ng 2 years. O 1 year. Para the best 2 years na. Gugulat tayo. Tuloy-tuloy lang. Gawin niyo yan. Kung gusto niyo lumakas ng paa niyo, calf raises, times 300, gawin niyo siya. Ano yun, hanggang dito yung alay, hanggang hita. Pati likod ng hita mo. Powerful yung exercise eh. Kahit yung ano, squat, steady squat. 6 reps, 5 seconds. Puro sa dati ko galing to eh. Tsaka yung mga exercise ko ng 2023. Yung pa rin. Ang maganda mga ka-gym. Samahan mo ng prayers. Mas lalakas ka. Oh. Oh, choros naman yun na mapit. Ako dito ka. Oh, kayong dalawa. Ngayon, iba na ang panahon mga ka-gym. Ang gagawin natin ay ano, mag-aral tayo ng Biblia. Mas maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon Diyos natin. Ako nga, nakilala ko yung Diyos ko eh. Nung ibinasa ko yung Biblia eh. So nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Totoo. Hindi ako nang bobola-bola. Kapag ang isang tao walang takot sa Diyos, delikado ka. Si Satanas na nasa panig mo. Ako, nag-aral ako ng Biblia eh. Naramdaman ko talaga ang Panginoon Diyos. Sa salita niya eh, nakasulat eh. Malalaman mo, yung mga likha ng Diyos, creation niya. Tao, hayop, lugar, planeta, at iba pa. Pati mga punong kahoy. Perfecto creation ng Diyos. Pansinin mo yung mga mukha ng tao, no? Hindi pare-parehas. Iba-iba. Kasi may masama siguro mangyayari kapag pare-parehas yung mukha ng tao. Kaya iba-iba. Doon pa lang pansinin mo na eh. Yung sa gawa ng tao, perfecto yung gawa ng Diyos. Hindi pwedeng pare-parehas. Sa animals din, ganun. Ang dami likha ng Diyos eh, no? Iba-ibang hayop. Hayop sa lupa, mga hayop sa himpapawid, tapos hayop sa dagat, sa ibabaw, tapos hayop sa dagat, sa ilalim ng tubig. Yung malalaking halimaw na yun. Ang ganda ng likha ng Diyos. Noon na yung mga nagustuhan ko, yung lingkod ng Diyos ay mga ka-gym. Yung mga naglilingkod niya marami. Yung mga kilala ko ng lingkod niya, sina ano, si Noah, kasama si Noah. Siya yung unang-una eh. Tapos si ano, kasama si Adam Eva, kasama na. Sila yung unang tao eh. Tapos si ano, sino ba? Si Abraham, si Isaac, si Jacob. Tapos si Moses, si Aaron. Yan yung mga lingkod ng Diyos. Yung pagkamatay niya na ano, Noah. Sila na. Yung pamalit. Tapos kasama si Lot. Lingkod ng Panginoon yun. Original yung kamay ko, no, na
Nabala mo ako eh, nagsasalita ako eh. Nakatambay sa kwarto ko kahapon. Kasi next si Josue, yun. Si Josue. Malapit na mamatay si Josue sa Biblia. Sabi ng Panginoon, masyado ka na matanda, Josue. Marami pa tayong lupang aangkinin. Mabasa mo yun sa book ni Josue. Kasi kasabayan ni Moses yun. Bali, sa pagdating ng dahukob mo, yun ay kamatayan ni Josue. Bali, ayun. Tuloy-tuloy lang magbabasa ko. Nabalitaan ko sa YouTube yun, kahit sa tatay ko. Automatic, kapag ka nagbalik loob ka sa Diyos, mas lagi ka nag-aaral ng Biblia. Panginoon, totoo mga kalib, lingkod ka na ng Panginoon Diyos. Totoo, hawak ka na niya. Kasi, interesado ka sa salita niya, sa mga utos niya. Oo, totoo. Mismo nga sa Exodo yung 10 utos ng Diyos, pinaka-importante yan. Igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Tapos, ano ibang 5? Huwag kang magbibintang sa kapwa mo. Yan, 5. Pang-6, huwag mong iimbatin ang bahay ng kapwa mo. 7, huwag mong iimbatin ang asawa ng kapwa mo. Yan, pang-7 yan. 8, ni kanyang aliping mga babae, lalaki. Huwag mong iimbatin ni kanyang baka, ni kanyang asno, ni anumang bagay ng kapwa mo. Huwag mong iimbatin ng gamit, bagay, ganun. 10 utos. Nakatatak sa utak ko, baka di. Okay, 17 minutes na pala. Basta kapag mag-aaral tayo ng Biblia. Puro tayong mahilig ako sa Biblia, bigla mga di. Dati ko pa gusto magbasa ng Biblia. Hindi ako mapagbigay ng oras. Bali ngayong itong 2026 July, April. Ayan, diyan ko na nasimulan. Mismo daddy ko na kumbinsi sa akin. Ayos. Manaman ko yung magulang ko. Kaya magulang, nalaman ko lang sa Bible kung gaano ka-importante sa anak. Kasama ang magulang. Okay na. Basta itong pag-YouTube ko, tuloy-tuloy lang to. Hindi na ako makapag-live siguro, matatagalan. Abangan natin yung pagbabalik ka. Pagkatapos ng 2 years. Habang wala mo ng live, palalaki ka, wala nang yung katawan ka. Magagawa tayo sa pagbabalik ka. Yung kinakatakot sa Biblia yung Book of Revelation, New Testament. Iba yung utos ng Panginoon Diyos, si Yeso Cristo, magkaiba. Tapos ang panahon ni Moses, magkaiba. Yun, nalaman ko kay Brother Eli. Si Moses yung parang parang lingkod ng Panginoon Diyos, yung parang utos ng Panginoon. Tapos pagkamatay ng pagkatapos ng Old Testament, New Testament, iba na yung ni Jesus Christ, iba na. Tao rin ni Jesus Christ, pero may divine power yun. Parang Panginoon, anak ng Diyos Hindi ko pa nababasa Hindi ako mapagsalita Noon na pero sinabi ng daddy ko sabi ni Jesus Christ, kapag ka nakita mo ang aking mukha, ganun din ang kawangis ng kanyang ama. Doon pa lang makakaroon ka na ng parang kapayapaan matutuwa ka.
Nasa Biblia yun, hindi ko pa nababasa. Okay. Makati. 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 Yung New Testament, yung mga desimbolo, okay Yung 12 desimbolo, 12. Importante yun. May James na pangalan dun sa desimbolo. Si Juan yung unang-una si Juan. Tsaka si Mateo. Unang-una yun sa New Testament. Yun yung 12 na simbolo, yun yung lingkod ng Diyos sa New Testament. Pero di ka pa mabasa Malayo pa. Matagal pa. Kaya ngayon, kakaiba na panahon na yun, mga ka-Jay. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yung rapture. Mangyayari yan Kasi pagbabalik ng Panginoon Diyos, tsaka yung anak ng Diyos, pagbabalik. Kaya kailangan maging handa. Magdasal tayo palagi sa Panginoon Diyos natin. Tapos maglingkod tayo sa Kanya. Tapos mag-aral tayo ng Biblia. Share ko sa inyo yung Biblia ko sa daddy ko galing Yung sa akin, version, Holy Bible. Ito yung sa datay ko. Ang dating 1905 version. Tapos pangatlo, Digital Holy Bible. Sa daddy ko yan, yung dalawa. Okay. Importante yan. Dahil din sa Play Store, wala naman nandun. 21 minutes, 22. Abangan nyo pa rin yung exercise ko. Malapit na. Yung kaliwa kaway ko, baka di lumalakas. Pinapalakas ako ng Panginoon Diyos ko. Lagi ka na nakalala, Diyos ko. Pag mula na nag-aral ako Biblia. Delikado ka, baka di. Kapag wala kang Diyos sa puso, isip mo. Delikado ka. Mga kampo ni Satanas. Si Satanas ang nasa iyo. Kailangan magdasal palagi Pansinin niyo yung nangyayari sa planeta natin. Iba-iba na. Hindi nakaganap na yung nangyayari. Nakakatakot isipin talaga. Biruin mo yung mga lindol na tumama kasi. Puro 7 Walang bababa sa 7. Puro 7 yung lindol. Walang sinabi yung mga kagamitan natin mga tao. Technology. Walang sinabi yan. Pag sinabi nature yan. Yan yung mga creation ng Diyos. Gigiba lahat ang pundasyon natin. Kapag di mo naalala ang Diyos. Tinan mo, lindol pa lang. Ang dami na nagaganap. Tapos kahit yung pag-ulan, pagbaha, wala nang sinabi yung technology. Creation ng Diyos, mga ka-Jim. Perfecto. Kaya magbalik loob tayo sa Panginoon. Ako, gusto ko rin malaman ng mukha ng Diyos Pero hindi talaga pwedeng makita yun. Ganyan din si Moses. Si Juan. Gusto rin niya makita ang mukha ng Diyos. Hindi maaari. Walang nakakala ng mukha ng Diyos. Siguro, pagka Judgment Day na, tsaka malalaman. Nakalagay sa Genesis sa unang libro ng Biblia. Sabi ng mga anghel, yung anak ng Diyos, yung mga anghel, nakita ng mga anghel na likha ng Panginoon Diyos, yung mga anak niyang tao. Magaganda. Pumili ng kanyang asawa nagkaroon ng higante. Tapos sabi ng Diyos, kailanman ang aking kaluluwa espiritu hindi makipagpunyagi sa mga tao. Kasi espiritu siya
Eh, malinaw eh. Nakalagay sa Biblia. Espiritu. Hindi din maaari makita ang Panginoon. Sa tinig, malilinig mo siya. Pero sa mukha, hindi mo din pwede makita. Tinanong ni Moses nga si ano eh, Panginoon niya. Ano yun? Kung pwede lang niya makita ang mukha ng Panginoon Diyos. Tumatanggi yung Panginoon sa kanya. Baka raw may makakita sa kanya. Tapos ayun, doon sila pumunta sa bundok ng Sinai. Tapos sabi ng Diyos, hindi mo maaari makita yung mukha ko. Pero ang aking likod, pwede mo makita. Nakatalikod yung Panginoon. Espiritu o Diyos nun. Ayun. Yung pinaka gusto kong kwento sa Biblia eh, halos lahat eh, maganda eh. Pero yung gusto ko lingkod ng Diyos si Moses. Maganda yung ano ni Moses. Marami siyang ganap. Sa Book of Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomio. Ayan, hanggang dyan si Moses. Pero totoo eh, yung Genesis, sa kanya pinasulat ng Diyos eh. Hanggang sa Deuteronomio. Hanggang dun mga sinulat eh. Mga librong sinulat ni Moses, marami. Kasama yung unang-una, yung Genesis kasama. 26 minutes na pala. Basta tuloy-tuloy na yung pag-aaral ko ng Biblia. Araw-araw yan, gabi-gabi. Sige na, hanggang umaga.